Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat mga kababayan. Pasensya na po hindi po tayo nakapag-live stream pero narito po tayo ngayon para magbigay po sa inyo ng mga video. Sana pwede ho muna to guys. Sana ho maging sapat ho muna ito guys. Oo, medyo may inasikaso lang tayo kagabi and it took a while and it's very urgent and it's very important. So ipinagpaliban po muna natin ang pagla-livestream. Pero syempre, hindi naman tayo nililimitahan na YouTube sa pagla-livestream lang. Pwede rin po tayo mag-upload ng video. Kaya eto na po ang video, mga kababayan. Ayan. Eto na ang video. Oo. So, mga kababayan, ito po yung ating topic for today. Pag-uusapan ho natin, ito hong very persistent na sakit ng ulo ni Sara Duterte for the past few days, or for the past few weeks. Kasi alam naman natin mga kababayan na itong mga nakaraang araw, lumabas po ang isang misteryosong tao. Oo. Isang misteryosong individual. Oo, itong taong ito ay nagangalang Ramil Madriaga. At siya po talagang matindi yung kanyang claim. At ang kanya pong sinasabi, siya raw ay naging tawag dito, bagman ni Sara Duterte. Ito yung matindi doon, guys. Oo. Bagman daw siya. Oo. Bagman, guys. Siya daw ang nagdi-deliver ng mga perang kinurakot ni Sara Duterte, mga kababayan. Oo, at ang dami niyang kwento. Merong iniwan niya sa isang sasakyan, iniwan sa isang sikat na mall, at may kumuha. At yung kumuha, nung nakita niya uli yung sasakyan, minamaneho ito ng isang nagtatrabaho sa Office of the Ombudsman. Tay tayo dyan. Oo, tay tayo dyan. Tapos, ano ba, na nag-deliver din daw siya ng 1 billion pesos. Palakpakan kay Rodrigo Duterte. Nag-deliver daw siya ng 1 billion pesos, mga kababayan. At on that and many more allegations of corruption ng mga Duterte. At syempre, tayong mga namulat sa katotohanan ng kalokohan ni Rodrigo Duterte, talagang pinag-aaralan natin yung katotohanan sa likod ng mga kwento na ito. And for the past few days, wala akong komento si Sara Duterte until today. Until today or kahapon in this case kasi recorded nga ito. Apparently, mga kababayan, sumagot na ho si Sara Duterte sa mga sinabi ni Ramil Madriaga. Oo. Ano ang kanyang sinagot? Ito ang kanyang sinagot, mga kababayan. Pakita ako sa inyo. Ito. Tara ba? Ito, ayan. Ito sabi. Sara Duterte says Madriaga's Pogo drugs funding claims seek to derail presidential bid. Naninira lang daw si Madriaga para madiskaril ang posibleng pagtakbo ni Sara Duterte sa pagka-presidente. Ang layo naman. Ang layo naman. And besides, mga kababayan, eto lang yung akin. Ano ngayon? Oo, ano ngayon? Di ba? Atat na atat ka na ba maging presidente, Sara Duterte? Na lahat ng paninira sa'yo, dadaanin mo sa salitaang sinisiraan ka lang sa pagiging presidente. Sureball ka na ba? Sureball ka na ba na magiging presidente ka, Sara Duterte? Kasi mukhang malabo pa. Magagalit na naman mga DDF sa atin ito, guys. Yung mga DDFs ni Rodrigo Duterte, tsaka kung sino-sino pa, magagalit na naman sa atin, mga kababayan. Kasi, mga kababayan, ito lang. Kung babalikan ho natin yung survey ni WR Numero nitong nakaraan, 33% daw ang gustong maging presidente si Sara Duterte. At yung iba, hati-hati. May 12%, may 10%, meron mga mas mababa. And ang interpretasyon doon ng mga DDE, syempre, uy, number 1 si Sara Duterte.
Number one! Sara Duterte, number one! Diba? Yun ang interpretasyon nila doon. Pero nakakalimutan nila na merong 40 o 42% doon sa survey na yun ang ayaw kay Sara Duterte. In fact, ayaw doon sa mga pinagpipilian. Kasi 40 or 42% ang undecided at or wala pang napipili or wala sa listahan yung gusto nila. So malaking yun, malaking porsyento yun. Hindi yung katulad ni Presidente Bongbong Marcos noong panahon ng kampanya na 60%, 70% ng mga botante gusto si President Bongbong Marcos. Hindi yung ganun. And ito pang matindi mga kababayan ha. Although si Sara Duterte ay may mataas na, kung ikukumpara sa lahat ng mga nakaupong opisyal ngayon, siya ang may pinakamataas na trust at performance rating. Pero, pababa ang trend. Oo. Again, mga kababayan, yung pagbasa ho natin sa mga survey ay hindi ho yan ranking. Hindi ho yan ranking ng 1 to 5 or 1 to 3, 1 to 4. It doesn't work as a ranking. Dahil magkakaiba ho sila ng trabaho. Iba ho ang trabaho ng presidente, sa vice-presidente, sa House Speaker, at sa Senate President at Chief Justice. So magkakaiba ho ng trabaho yun. Hindi mo ho sila pwedeng pagsamasamahin at gagawin mong ranking. No, hindi ho. Ang pwede mo nang pagkumparahan sa presidente ay presidente rin. Sa vice-presidente, vice-presidente din. So, ganun ho yun mga kababayan. At kaya hindi mo pwedeng sabihin na, mas mataas yung trust rating ni ganito kay ganyan. No. Ang pwede mo lang gawin is ikumpara si Sara Duterte from the previous vice president, which is Leni Robredo. Kasi nga, magkakaiba ng trabaho yung mga yan. But anyway, might as well, palitan na lang ng ng mga nagsasurvey yung kanilang title na imbes na performance or trust rating, popularity rating na lang. Kasi yun talaga yun. At least yun, pwede mo i-rank. Sino mas sikat sa kanila? Yun, pwede yun. Popularity rating na lang. Oo, kasi kung tutuusin, yun lang naman ang halaga ng mga survey ngayon. Lalo yung sa survey ng mga sila, sa WR Numero, kay Publicus, Pulse Asia, etc. etc. Lalo-lalo na yung mga yan, SWS, kasi nga, it's based on popularity. Not according to their actual jobs. So, balikan natin ito. Ang sabi kasi ni Sara Duterte, sinisiraan lamang daw siya sa kanyang posibleng pagtakbo bilang Pangulo. Wait lang. May contradiction, guys. May contradiction. Anong contradiction? Tatakbo ba siya bilang Pangulo? Possibility lang naman hindi naman sinabing tatakbo siya Ba't kung magsalita siya, akala mo tatakbo talaga siya? In the first place, makakatakbo ba siya? Hindi pa nga natin alam kung mangyayari yan. Meron pang 2 kalahating taon para malaman natin at matukoy talaga yan. But anyway, tingnan natin ang kanyang sinasabi. Tingnan natin yung kanyang opinion. Sabi ni Sara Duterte, eto, official statement on the false accusations of a certain Ramil Madriaga. Ayun, certain. Para siguradong hindi sila magkakilala. Oo. Sabi, I do not have a personal relationship with Ramil Madriaga, nor have I ever given him instructions of any kind. I have never visited him in prison, nor have I spoken to him about anything at any time. Oh, talaga? You have never spoken to him about anything at any time? Wait lang. Mamaya, kalmahan mo, Sara. Sabi, the photographs he submitted are unrelated images taken during public events where I was present. Oh. These images do not support his allegations and merely show that he was present as part of an election campaign group. Yun.
Mr. Madriaga has offered no proof, no documents, no corroborations, only accusations, and bare allegations, no matter how loudly repeated, amount to nothing more than noise. Ingay lang daw. Ingay lang daw. Parang sagot ngayon ni Sara Duterte. Mr. Madriaga, who is currently facing serious criminal charges and has a prior criminal record, appears to be acting out of desperation to secure his release from detention. He is now disseminating false statements to government authorities as part of a concerted effort to obstruct and undermine my possible candidacy for president. Guys, mga kotsero, mga kababayan, natatakot ho si Sara Duterte na baka masira ang posibilidad. Ulitin natin ha. Baka madiskaril ang posibilidad ng pagtakbo niya bilang presidente. Takot siya sa possibility, guys. Pero wait. Mga kababayan. Gusto kong balikan etong kanyang sentence na sinabi dito. I have never visited him in person. Ito pala. Nor have I spoken to him about anything at any time. Never daw niyang nakausap si Ramil Madriaga tungkol sa kahit ano, kahit kailan. Never daw niyang kinausap si Ramil Madriaga tungkol sa kahit ano, kahit kailan. Take note ha. Kahit ano daw, kahit kailan. Never daw niya nakausap kahit kailan. Never daw niya nakausap tungkol sa kahit ano. Bakit ko inuulit-ulit yan? Dahil dito. Panoorin nyo to. Sino to? Panahon to ng kampanya, di ba? Si Sara Duterte yan. Okay. Wait. Panoorin natin. Wait lang ha. Mga kaisip, pinagkakaguluhan po. Mayora, hindi Sara Duterte po. Mayora, Pagtsapura Duterte po. Sara Duterte yan ha. Sino yung inabutan ng flag? Tinakpan ni Kuya eh. Yan po. Yes, ma'am. Marami na po. Okay nga po. Babalik ko po kami tayo sa Thailand. Ayun oh. Ayun si Ramil Madriaga oh. Ano daw? Ano daw? Ayun, isip Pilipinas oh. Ano daw? Sara Duterte. Ano sabi niya? Nor have I spoken to him about anything at any time. Never ko siyang nakausap kahit kailan. Never nakausap? Ulitin mo natin to ha. Balang kasi natin mga kababayan. Si Sara Duterte, sa umpisa ng video na ito, kampanya to eh. Kampanya noong 2021. 2022 pala. Kampanya to eh. Ni Sara Duterte yan. Ano sabi niya? Mga kaisip, pinagkakaguluhan po. Mayora, hindi Sara Duterte. Seram! Hindi ro niya kilala? Parang hindi naman. Guluhan po. Mayora, hindi Sara Duterte. Seram! Sabay kuha ng bandila. Sabay kuha ng bandila ng Pilipinas. Kanino iaabot yung bandila ng Pilipinas? Ito natin. Mayora, Pagtsapura Duterte po. Sabi ni Ramil Madriaga, maraming salamat po. Yan po. Yes, ma'am. Marami na po. Marami na raw bang ano daw? Marami na raw bang? Yes, ma'am. Marami na po. Okay nga po. Babalik ko po kami tayo sa Thailand. Champurado? Something champurado? Marami na bang something? Champurado? Ewan ko. Kung ano pinagsasabi nito ni Sara Duterte, bakit may champurado?
Wait lang ayusin natin. Ayusin natin yung audio. Ito lang, maikli lang naman to eh. Real time ano natin. I-real time enhance natin yung audio, guys. Oo. Ayan, mga kababayan, ito yung ito yung medyo enhanced version. Medyo in-enhance lang natin yung audio para medyo mas malinaw ng bahagya. Okay? So panoorin nyo natin. Maririnig nyo ang boses si Sara Duterte dito, boses ni Ramil Madriaga. So, litin natin ha. Mga kaisip, nagkakaguluhan po si Mayora Inday Sara Duterte. Sir Ram, lino na malinaw. Ano daw? Oo, ano sabi ni Sara Duterte? Nor have I spoken to him about anything at any time. Never daw sila nag-usap ng kahit ano. Kahit kailan. Anong tawag niya dito? Ba't niya kilala? Si Ramil Madriaga, ang tawag pa niya ay Sir. Sir Ram. Oh, Diyos ko naman. Oo. Tapos, ayan. Mayora, Pechapura Duterte po. Ba't niya inabutan ng flag? Ba't niya inabutan ng flag ng Pilipinas kung hindi niya kakilala? Di ba? Campaign to eh. 2022 campaign to, guys. Bakit niya inabutan ng flag kung hindi niya kilala? Isa pa. Nagbabaw-baw pa siya. Kita niyo yun? Yan bumaw-baw pa siya yan. Pagkaabot. Diba? Pagkaabot, nagbaw pa. Ayan. Dito natin. Ayan. Yes, ma'am. Ang sinasabi pala nila dyan, mga kababayan, nasa Matnog Port sila at namimigay daw sila ng Champurrado 30. Champurrado 30, guys. Kaya pala Champurrado. Yun pala yun. Marami na raw sila naserba ng Champurrado 30. Oo. Ayun yung Champurrado sa likod. Ayun yung Champurrado nga. Ayun yung mga talyasi ba ang tawag dito? Oo. Ayun yung mga Champurrado sa likod. Oo. Yung lutuan. Ayan si Madriaga. Ayan si Ramil Madriaga yan. Diba? Tuloy natin. Hindi raw totoong isip Pilipinas, fabricated daw, sabi ni Jason sa ano yan? Iniba nga nilang pangalan niya nung una, Inday Sara is my president yan eh. Yung isip. Tapos binago nila, ginawa lang Inday Sara ikalawang pangulo. In fact, binati pa nga ni Sara yan doon sa isang sa isang interview. Huwag niyang sabihin hindi niya alam. Huwag niyang itanggi. Kasi nahuhuli siya. Wait lang, kukunin ko lang yung yung isang video tungkol diyan. Ito yung isang video kung saan ni-recognize niya ang isip bilang isang supporter ng kanyang kampanya. Ito, wait tagal. Wait lang. Ayan. Ay. Wait. Okay, yan. Sir Tek, nagpapasalamat tayo sa mga supporters natin na lahat sila all out support sa ating Sara All For You. No, isa dito ang ating Isip Pilipinas. Ang ibig sabihin, Sir Tek, ng Isip Pilipinas is Inday Sara is my Vice President. Inday Sara, ano sabi? Ikalawang Pangulo. Ayan, nakasulat Maraming kaibigan ko lang ito lahat, Sir Tek. Mga supporting me dito sa aking journey. Ano daw siya? Ano daw? Mga ano daw?
Mga ano daw to? Mga? Ito lahat, Sir Tech, Vice President. Oh, Mga maraming kaibigan ko salamat. lang ito lahat. Mga kaibigan daw niya lahat, guys. Na sumusuporta sa kanyang journey. So, hindi niya ho pwedeng i-deny yung pagkakakilanlan niya kay Ramil Madriaga. Hindi niya ho pwedeng sabihin na I have never spoken to him about anything at any time. Kasi una, ni-recognize niya sa campaign nila. Inabutan pa ng flag. May drama-drama kasi kayong ganyan eh. Kinausap pa niya tungkol sa Champurrado 30. Oh. Kinausap pa niya eh. Oh, pangalawa. Ano yung pangalawa? Pangalawa, mga kababayan, ni-recognize niya yung organization itself. Kaibigan daw nila ang Inday Sara ikalawang Pangulo. Hindi niya ho pwedeng itanggi. So ito hong kanyang statement na to, mga kababayan, is pure rubbish, basura. Isa ho itong napakalaking kasinungalingan. May pa-certain Ramil Madriaga pa siya as if hindi niya kilala. Napakasinungaling talaga, mga kababayan. Actually, hindi talaga siya kailangang siraan, mga kababayan. Siya hong sumisira sa sarili niya. Imagine, with all of these things floating around the interwebs, the internet, itatanggi mo? Yan tuloy, nahuhuli yung kasinungalingan. Paano ngayon yan? Iyak ka na lang dito, Sara Duterte. Bistado ang kasinungalingan mo. So, mga babae, napatunayan ngayon natin, dito sa video na to, na number 1, sinungaling si Sara Duterte. Number 2, kilala talaga niya si Ramil Madriaga. Oo. At siya mismo ay nagsinungaling para pagtakpan ng kanyang sarili. Bakit? Kasi may mga kaso ng plunder na nakafile sa ombudsman. At delikado yun para sa kanya. Delikado talaga yun para sa kanya, mga babae. Kaya kinakabahan siya dyan. Yun ho talaga yun. Yun ho talaga ang kanyang ikinakakaba. Kabado ho siya kasi masisira talaga ang kanyang political campaign. Dahil mabibisto ang kanyang or future possible presidential campaign dahil mabibisto na siya ay isang sinungaling na individual. Sinungaling talaga to the nth level. Sorry, it is what it is. Yun lang, mga kababayan. Okay, so ganito na po tayo sa video na ito. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you in our next live stream, guys. Bye, everyone. See you next time. Bye. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar mo ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?